Kamusta? Ako ang sekretarya ni President Lu. Bakit hindi? Ako na lang ang gumawa. Hindi ba katapusan ng linggo ngayon? Bakit napakasipag yata ng sekretaryang ito? Mukha naman siyang payat. Pero bakit ang bigat niya? Diyos ng yaman, kung makukuha natin ang perang ito, ay nakasalalay na sa iyo. Ang perang ito para sa akin ay talagang napakahalaga. Pakiusap, pakiusap. Saan naman ako kukuha ng ganito kalaking halaga? Sir, heto po ang kape nyo. Nandito. May $5 milyong dito. Sana ay layuan mo na ang anak ko. Sino ba iyon? Bakit parang napakayaman niya? Hindi mo ba alam? Nanay iyon ni na Beijing at Young Master Lu. Sa buwang ito pa lang, ito na ang pangatlong babae na tinulungan niyang layuan ang kanyang anak. Ganoon ba? Alam ko na. Gusto ko nang isa publiko ang relasyon namin ni Lu Zichu. Ayos. Diyos ko, Zichu, may girlfriend na siya? Malaki na ang batang iyon, pero kahit babaeng lamok man lang, ay wala siyang naitatabi. Anong media naman kaya ito ang naggagawa ng chismis? Oo nga po, kumakalat ang sabi-sabi sa labas na lalaki ang gusto ng kapatid ko. Manahimik ka nga. Ang kuya mo ay disente at malinis ang buhay. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Ngayong buwan pa lang, inayos ko na ang gulo mo sa 3 babae. Kapag sumama ka pa sa mga babaeng walang modo, sa susunod na buwan, huwag ka nang umasang bibigyan kita ng pera. Paano mo naman nasisigurong ang kasama ng kuya ay hindi rin babaeng walang modo? Nakikita niyo ba iyon? Halatang mabuting babae siya. Totoo nga. Aba, sa wakas ay natauhan din si kuya. Yayawang, paimbestigahan mo ang babaeng ito. Opo, madam. Ipakikita ko sa inyong lahat ang galing ko. Ang ginagawa ko, parang hindi naman yata tama ito, di ba? Wala akong pera para ipagamot ang lola mo. Kung talagang magaling ka, edi magnakaw ka kung gusto mo. Pero may sakit po ang lola ngayon. Sa lola naman po talaga ang bahay na ito. Ibenta na natin ang bahay. Wag na wag mong pagkakatiwalaan ang bahay na iyan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako papayag. Ang bahay na ito ay ilalaan para sa kasal ni kapatid na lalaki sa hinaharap. Ate, matanda na si Lola. Bakit pa siya kailangang gamutin? Kayo talaga. Hindi naman siguro ito masama? Tutal, ninakaw naman niya ang una kong halik. Kung sakali man, pagtatrabahuan ko ang pambayad sa kanya balang araw. $5 milyong. Narito na ang pagkakataon kong yumaman ng biglaan. Handa ka bang? Pakasalan ng aming si anak na lalaki? Opo, handa po ako. Ayos, ha. Anong nangyayari? Ayos na ayos. Napakagaling. Tita, nagde-date pa lang naman tayong dalawa. Ang pagpapakasal ng ganito kaaga, parang hindi naman yata tama. Ang mga kabataan ngayon, uso na ang mabilisang pagpapakasal. Tita, pakinggan niyo po muna ako, tingnan niyo po ako, simple lang ang hitsura ko, at ganoon din ang katayuan ng pamilya ko. Sa estado ni Young Master Lu, hindi po ako bagay sa kanya. Huwag kang mag-alala, kami sa pamilyang Lu, higit naming pinahahalagahan ang pagkatao. Ang mga impormasyon tungkol sa iyo, nagawa ko na silang lahat i-check. Mahusay ka sa pag-aaral at mahilig tumulong sa kapwa.
Lagot na! Young Master Lu, alam ko na, siguradong ayaw mo ring magpakasal sa akin, di ba? Bakit hindi kaya ipaliwanag mo muna sa kanila? Palagay ko rin po. Ay tama si Mama. Na ang pagpapakasal ay talaga namang isang magandang desisyon. Kasal na ba kayo? Wala akong masyadong maibigay. Pero ang lahat ng ito ay ituring ninyong regalo sa kasal. May $100 milyong na cash dito. At ang $5 milyong na ipinangako ko sa iyo ay kasama na rin diyan. Ang mga gold bars naman ay nagkakahalaga ng $100 milyong. Itong mga ari-arian naman ay mahigit ilang daang unit. Sa susunod, ikaw na ang bahalang maningil ng mga renta. Kahit isang piraso lang nito ay sapat na para maipagamot si Lola. Ma, hindi po namin kailangan ng lahat ng ito. Sa totoo lang, Ano? Pinerahan mo lang ba ang pamilya namin? Kaya ka nagpakasal sa akin? syempre hindi po. Bastos kang bata ka. Anong pinagsasabi mo? Hindi ganyang klaseng tao si Chuchu. Kung gusto mo, itatabi ko muna ang mga ito. Pero sa huli, magiging iyo rin ang lahat ng ito. Tama. Umuwi ka mamayang gabi para maghapunan. Sa wakas, nahanap din ng mailap na lalaki ang pag-ibig. Ano kaya kung ang maghiwalay na lang muli tayo? Ano kaya kung maghiwalay na tayo ulit? Sa tingin mo ganun lang kadali maghiwalay? Ikaw ang may gustong ilantad ang relasyon natin kagabi. At ikaw rin ang nagpakasal sa akin. Napilitan lang naman ako. Dahil kasal na tayo, ako ang magdedesisyon kung kailan tayo maghihiwalay. Linchu o Linchu. Nayanari na tayo nito. Sakay na sa sasakyan. Sige po. Ano? Papasok na muna ako sa trabaho. Imbestigahan mo nga kung bakit kailangan ni Mrs. ng pera. Mrs. Po? Pasensya na po. Walang anuman. Bakit, Kuya Chu? Gusto mo ba ang tipo niya? Huwag mo nang pangarapin. Siya ba?
Siya kaya ang pinakamatalino sa departamento natin. Wala siyang ibang inaatupag kundi ang pag-aaral. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Chuchu, pakasalan mo ako. Teka lang. Boss, hindi man lang tayo nag-date tapos pakasal agad? Nagbibiro ka ba? Hindi naman tayo nagligawan kailanman, pero pakakasal? Chuchu, huwag ka nang mahiya. Alam ko na matagal mo na akong gusto. At kamakailan, hindi ba kailangan mo ng pera? Sabi ni Mama, kapag nagpakasal tayo, magbibigay ang pamilya namin ng $100,000 dolyar. Ibibigay ko sa iyo ang 10,000 sa halagang iyon para pambili ng gamit ng baby natin. Ay, hindi po ganoon. Manager, parang nagkamali po kayo ng akala. Kailan ko pa po kayo naging crush? Napakasipag mo kasi. Araw-araw kang naglilinis at tinutulungan mo pa akong mag-map ng sahig. Ginagawa ko lang po iyon dahil nandyan na ako. Binilhan mo pa nga ako ng kape noong nakaraang linggo. May discount coupon po kasi ako noon. Malamang mag-expire na, kaya nilibre ko silang lahat. 'Di ba? Opo, tama po siya. Manager, talagang nagkamali lang po kayo. Sige, kahit na nagkamali lang ako, ang magpakasal sa akin ang pinakamagandang opsyon para sa iyo. Chuchu, huwag kang mag-alala. Hindi ko huhusgahan ang lola mong pabigat sa buhay, pati ang mga magulang mong pabor sa mga lalaki, pati ang wala mong silbing kapatid. Kapag nagpakasal tayo, puputulin na natin ang ugnayan sa kanila. Chuchu, pakasalan mo ako. Pasensya na po, manager. Pero may asawa na po ako. Linchu, huwag kang masyadong mayabang. Tignan mo nga ang sarili mo. Sa ganyang katayuan mo, sinong lalaki na nawawala sa sarili ang magkakagusto sa'yo? Ang lalaking iyon na tinutukoy mo ay nandito. Iyong lalaking iyon na parang walang mata. Narito na ako. Diyos ko! Saan naman kaya nakahanap si Linchu ng ganito kagwapong asawa? Ang dating niya, halatang hindi siya ordinaryong tao. Ako nga iyong sinasabi mong walang mata na nagpakasal kay Linchu. Tingnan mo akong mabuti. Linchu, walang hiya ka. Paano mo nagawang lokohin ako at magpakasal sa ibang lalaki? Zaka, anong laban niya sa akin? Manager, gusto mo bang kumuha ng salamin? At tingnan ang sarili mo? Aba, hinahamon mo ako? Ngayong araw, paparusahan ko kayong 2 taksil. Linchu, sikat ka na, fired ka na. Sisimukin na kita sa trabaho. Boss, Hindi ikaw ang magsasabi kung sino ang tatanggalin sa trabaho. Assistant Dong, makipag-ugnayan ka sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Mrs. at tanggalin niyo ang boss doon. baka pwedeng palampasin na lang natin ito. Anong palampasin? Hindi ito pwedeng palampasin lang ng ganito. Ako si Jiang Dabao. Matagal na akong nagtatrabaho sa shop na ito, pati ang mga opisyal sa head office ay nakita ko na. Ano? Dahil lang sa isang tawag mo, sa tingin mo ay matatanggal mo ako? Huwag ka nang magpanggap. Linchu, bakit hindi mo pasabihan ang asawa mo na humingi ng tawad sa boss? Tama, Chuchu. Kailangan mo ng pera ngayon. At itong part-time job na ito ay talagang mahalaga para sa iyo. Ang laging pagpaparaya ay magdadala lang sa iyo sa panghahamak ng iba. May tao na rito. May tao na rin dito. Hindi mo ba nakikita?
Maupo ka. Salamat po. Ang laging pagpaparaya ay magdadala lang ng pangmamaliit mula sa ibang tao. Hoy, Manager Wang, Zhang Dabaw, talsik ka na sa trabaho. ano? Sinisante ako? Hindi po ba kayo nagkakamali? Ako, Ang asawa ni Lin Chu, ano kaya ang tunay niyang pagkatao? Isang tawag lang talaga, napatalsik niya agad ang manager. Linchu, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Kanina, nagbibiro lang ako kanina. Haha, biro lang yun. Ha. Ang biro mo ay hindi nakakatawa kahit kaunti. Sa inyong lahat, si Lin Chu ay nag-resign na ngayong araw. Lu Zichu, hindi ba tayo nagkita na noon? Lu Zichu, nagkita na ba tayo noon? Lin Chu, makakalimutin ka ba o sadyang hindi ka lang makakilala ng mukha? Hindi naman. Kung ganoon, hindi pa tayo nagkikita? Hi. Sabagay. Napakagwapo ni Lu Zichu. Kung nagkita na tayo noon, paniguradong hindi kita makakalimutan. Pero posible rin na, noong nasa kolehiyo pa ako, ay wala akong pambili ng salamin, kaya malabo ang paningin ko noon. Baka siguro doon tayo nagkita noong panahon na iyon. Hindi ka pa ba aalis? Andiyan na po. Lu Zichu, maraming salamat dahil pinagtanggol mo ako. Bakit parang malungkot ka pa rin? Kasi ang perang kinikita ko rito ay talagang importante para sa akin. Ako, pasensya na po. Hello? May nangyari po ba sa lola ko? Pupunta na po ako riyan. Hindi po ganoon, Miss Lynn. Ang asawa niyo po ay binayaran na ang lahat ng gastusin para sa lola niyo. Ihahanda na namin agad ang operasyon. Salamat, maraming salamat po sa inyo. CEO, may nahanap na po ako. Kailangan po ni Madam ng pera dahil mukhang may sakit ang lola niya. Ayusin mo yan? Humanap ka ng pinakamagaling na doktor. Lu Zichu, salamat sa iyo. Bilang asawa mo, responsibilidad ko ito? Kaya lang, hindi ba kunwaring kasal lang ito? Ang marriage certificate natin ay sertipikado ng batas. Kung sasabihin mong kunwaring kasal lang ito, parang minamaliit mo na rin ang batas. Hindi po sa ganoon. Gusto lang talaga kitang pasalamatan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mabilis na mabayaran ang utang ko sa iyo. Kadalasan, kapag nagpapasalamat ka sa iba, hindi ito dapat hanggang salita lang. Sige, libre na lang kitang kumain. Ito na. Sinasabi ko sa inyo, itong malatang ang paborito ko rito. Sige na, tikman mo na. Anong masasabi mo? Kumusta ang lasa? Masarap naman. O-order pa ako ng isa. Boss, isa pa nga po. Gusto ko yung extra maanghang. Sinasabi ko sa iyo, ang pinakamasarap dito ay yung extra maanghang. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang subukan? Salamat. Sige, susubukan ko.
Anong nangyari sa iyo? Naanghang ka ba? Hindi naman. President Lu, gusto niyo po bang ako na lang ang kumain yan para sa inyo? Assistant Dong, gusto mo rin bang kumain? O order na lang ako ng para sa atin? Huwag na po, huwag na. Kakainin ko na lang ang kay President Lu. Ano? Ayos lang. Hindi pa ako busog. Hindi pa busog? O order pa ako ng isa para sa iyo? Boss, Doktor, Ang pasyente ay may acute gastroenteritis na naging sanhi ng kanyang mataas na lagnat at pagkahimatay. Dapat may maiwan sa inyo para magbantay sa kanya. sige po. Lola, sobrang sama po ng pakiramdam ko. Alam ni Lola na nahihirapan ka. Pupunasan ka lang ni Lola para guminhawa ang pakiramdam mo. Pasensya ka na, Lu Zichu. Hindi ko talaga alam na hindi ka pala pwedeng kumain ng maanghang. Sabi mo hindi ka pwede sa maanghang, bakit mo ba pinilit ang sarili mo? Medyo mainit pa rin siya. Bakit hindi mo siya pinigilan kanina? Pinigilan ko siya pero hindi siya nakikinig. Mali lang ba ang nakita ko? Sa tingin ko ay hindi po. Kaso may sakit pa ang boss, hindi ba masama ito? Ano bang alam mo? Nagmamadali na akong magkaroon ng apo. Tama yon. Para kung may pumasok man, ay hindi sila makakakita ng kung ano. Ang sarap din niyang hawakan. Lin Chu, magdidiborsyo rin kayo balang araw kaya huwag kang masyadong abusado. Bakit parang lalo siyang nagiinit? Daan lang kami. Napadaan lang. Napadaan din po ako. Kuya, unang kasal mo pa lang pero ganito ka naka-wild? Parang katulad ko na rin pala, hahaha. Nagkakamali po kayo. Tinutulungan ko lang siyang pababain ng lagnat niya. Sige, lagnat ba o sadyang mapusok lang kayo? Hindi naman namin alam, hahaha. Brat, inaakala mo bang kapareho mo ang kuya mo? Babaero ka rin ba? Buwan-buwan kitang tinutulungang ligpitin ang mga babae mo. Sinasabi ko sa iyo na kapag inulit mo pa ito, hindi na kita tutulungan. Kaya pala ang mga babaeng pinalayas ni tita ay lahat kay kapatid ni Lu Zichu. Ma, hindi ba tungkol kay kuya ang usapan? Huwag niyo na pong ilantad ang baho ko. Kung may kakilala man kayong magagandang kaibigan, ay pwede niyo po silang ipakilala sa akin. Lu Zicheng. Lumayo ka sa ipag mo. Ano? Sinasabi ko sa iyo na huwag kang lumapit ng masyado sa kaniya. Seryoso ba, kuya? Maging ito ba ay pagsiselosan mo? Tungkol sa hipag ko, wala akong kahit na anong interes sa kaniya. Hoy, Ikalawang batang Master Lu, ang pinareserve ninyong kwarto sa bar ay wala ng pondo. paano nangyari iyon? Nagkakamali yata kayo? Nagdeposito ako na si kuya sa card na iyon ng mahigit 10 milyong dolyar. Pero kani-kanina lang po ay si President Lu ang kumuha ng lahat ng pera. Ano? Chuchu, kung ganoon ay ngayong gabi, ipinapaubaya ko na po sa inyo ang pag-aalaga kay Zichu. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ito naman ay kasalanan ko sa simula pa lang. Sige, pumasok ka na sa loob. Matutulog na muna ako sa kwarto para sa mga bisita. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Teka lang. Gusto ko munang maligo. Gusto ko munang maligo. Pero hindi ka pa magaling. Hindi ako makakatulog kapag hindi ako naligo. Sige,
Ihahanda ko na ang tubig mo. May sakit pa ako ngayon. Kung masyadong mainit ang tubig, baka mahilo ako at mapahamak. Anong gagawin natin? Mayroon ba kayong lalaking katulong dito? Sabihan mo si Butler? Bakasyon ng lahat ng katulong ngayong gabi. Lahat sila ay nag-day off muna para magpahinga. Tutulungan na lang kita. Ikaw, gusto mo ba akong tsansingang? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bantayan mo na lang ako mula sa labas? Para masiguro na hindi ako maaksidente. Huwag titingin ng masama. Huwag titingin. Ah, Ayos ka lang ba? Ang contact lens ko. Ikaw ba iyan? Ang bango niya na parang may espesyal na kapangyarihan na nakakaakit. Pasensya na po, sasagutin ko lang ang tawag. Linchu, saan mo itinago ang walang hiyang matandang iyon? Ay naku, nakakainis ang babaeng ito. Pagbalik niya, tingnan niya kung paano ko siya parurusahan. Walang hiya ka. Ikaw ba ang nagtago sa lola mo? May sakit po si Lola ngayon at kailangan niyang magpagaling. Magpagaling? Huwag mong isiping hindi namin alam kung ano ang masama mong balak. Inakala mo ba na mapupunta sa iyo ang bahay na ito dahil dyan? Wala po akong iniisip na ganoon. Mapangahas ka pang sumagot. Binabalaan kita. Ilabas mo na agad ang matandang iyon, ibigay mo siya sa akin para maasikaso na ang paglilipat ng titulo. Kapag naibenta na ang bahay na ito, gagamitin ito para sa kasal ni kapatid na lalaki. Paano kung mawala na siya balang araw? Tiyak na ang pamilya ni Uncle ang kukuha at makikibahagi sa bahay. Kayo po. Bakit kayo naging napakawalang puso? Ako ang tunay mong nanay. Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Ay naku nanay, huwag mo na siyang kausapin ng ganyan. Ipaubaya na natin siya kay Zhang Laosan sa kabilang bahay. 500,000 dolyar, sapat na iyon para sa ibabayad ko sa kasal. Anong sinasabi mo? President Lu, hindi pa po bumababa ang lagnat nyo. Tsaka uuwi lang naman po ng bahay ang misis. Siguro naman po ay magiging maayos ang lahat, di ba? Sigurado ka ba? Sumama ka sa akin pa uwi. Mama, sapat lang po talaga ang scholarship ko para pambayad sa tuition fee. Wala na po talaga akong pera. Aral dito, aral doon. Anong mapapala mo sa dami ng inaral mo? Mag-aasawa ka rin naman balang araw, di ba? Tingnan mo yung mga tao sa probinsya natin. Ang mga kasing edad mong bata, lahat sila ay lumalabas para magtrabaho at kumita ng pera. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong sumama sa akin pa uwi ngayon din. Tara! Ayoko po. Ito ba ang nanay ni Linchu? Kaya pala kailangan niyang magpakahusay sa pag-aaral. Kung hindi makukuha ni Linchu ang scholarship, sa tingin ko, hindi babayaran ng mga magulang niya ang tuition fee niya. Oo nga. Tumatumawag na ng pulis. Andyan na po ang mga pulis. Bilis, bilis! Pasaway na bata ka. Babalaan kita. Ngayong araw, kailangan mong huminto sa pag-aaral at umuwi sa atin. Naintindihan mo ba? Nandito na tayo, President Lu.
Bastos na bata ka, nagagawa mo pang tumakas. Ano bang masama kay Jiang Lausan? May kotse, bahay, at pera siya. At ang tito niya ay ang pinuno ng seguridad ng Lu Group. At sa Rong Cheng, kilala at respetado siyang tao. Wala ka talagang utang na loob. Sige na, huwag ka na makipag-away sa kanya. Sabi ni Jiang Laosan ay malapit na siya rito. Tara. Bilisan mo na, tara. Lu Zichu, pari ka po ba? Para iligtas ako. Little girl, nandito na ako. Huwag mo akong hawakan. Sinasabi ko sa iyo. Ang asawa ko ay ang presidente ng Lu Group. Walang iba kundi si Lu Zichu. Ang asawa mo raw ay presidente ng Lu Group? Kung ganoon, ako naman ang lolo ng presidente ng Lu Group. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba sa tingin mo? May gana ka pang kalabanin ako? Chuchu. Chuchu! Ligtas ka na? Lu Zichu, mabuti at dumating ka. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ba kayo? Bakit kayo pumasok nang walang pahintulot sa bahay namin? Anong kailangan mo? Ako ang asawa ni Chuchu. Asa? Asawa? Walang hiya ka? Anong nangyayari dito? Nang wala man lang kaming pahintulot. Bakit ka nagpakasal ng ganoon na lang? Tama? Kung gusto mong pakasalan ng anak ko, magbayad ka muna ng 500,000 dolyar para sa dote. Oo, tama iyon. $1,000,000. Bibigyan kita ng $1,000,000. Pero dapat mong ipangako sa akin, mula ngayon, hindi nyo nasasaktan si Chuchu. Payag kami. Maaaring ibigay sa inyo ang $1,000,000. Ngunit gusto ko nang tapusin ang ating ugnayan bilang pamilya. Pero kailangan ko na putulin ang relasyon ko sa inyo. Ano? Walang hiya kang bata ka. Ikaw, akala mo ba, kaya mo na ang sarili mo? Ikaw? Ito. Paano naman ito mangyayari? Liuzi, nangako ka po sa akin. Manahimik ka. Dahil mukhang galante ka, masyadong mura ang $1,000,000 para sa iyo. $5,000,000. $5,000,000. Ilayo mo na si ate. Tama ang sinabi ng anak ko. Hindi biro ang pagpapalaki namin sa batang si Linchu. Masyadong kaunti ang $1,000,000. $1,000,000 lang. Kung ayaw nyo, wala kayong makukuha ni isang kusing ngayong araw. Ate, bakit mo kinakampihan ang iba kaysa sa sarili mong pamilya? Ikaw, Kasal na kami ni Lu Zichu. Asawa niya ako, at siya ang asawa ko. Ayon sa inyong sinabi, kaming dalawa na ang tunay na magkapamilya. Kung hindi po kayo papayag, itatawag ko na ito sa 911 para maasikaso. Sige. $1,000,000 na kung $1,000,000. I-transfer mo na ang pera ngayon. Oo, i-transfer mo na ang pera ngayon. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi naman ako nasasaktan. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Kung gusto mong umiyak, iiyak mo lang. Magandang umaga po, madam. Anong nangyayari? Wala namang kahit na sino dito kahapon. Pero bakit ang dami ng katulong ngayon? Saan ba sila galing lahat? Madam, nakahanda na po ang almusal. Hinihintay na po kayo ng young master para kumain. Sige. Ayos ito. Halatang magaling mag-alaga ng pamilya ang ating madam. Yayawang, mag-ingat ka, baka marinig ka ng madam. Wow! Napakagarbo naman ng almusal na ito.
Bakit? Hindi mo ba gusto? Ipag-uutos ko sa kusina na magluto pa ng iba. Hindi, hindi. Paborito ko ang lahat ng ito. Hindi ko na nga alam kung ano ang pipiliin ko. Kung ganoon, tikman mo ang lahat. Heto. Salamat. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Papunta ako sa Shiwang Road para magtrabaho. Medyo malayo kasi iyon. Sumabay ka na. Dahil madadaan ko naman iyon. Ah, sige po. Yung isa ay nasa silangan. At yung isa ay nasa kanluran. Madadaan pa ba iyon? Ihatid muna ang misis sa kumpanya. Sige po. Napakaguwapo niya talaga. Sinasabing patas ang tadhana. Pero bakit siya? Maganda na ang hitsura. Maayos pa ang ugali. Mabait ang puso. At ang tagumpay pa. Tapos ka na bang tumingin? Hindi pa. Ay hindi po, hindi ako nakatingin sa inyo. Tinitingnan ko lang ang sasakyang ito. Ang ganda talaga ng kotse na ito. May lisensya ka ba? Meron po. Bakit po? Assistant Dong. Opo. Sandali, iwanan mo ang sasakyang ito para sa misis ko. Pautos ang driver na magdala pa rito ng isa pang sasakyan. Masusunod po agad. Teka, hindi ba ito masyadong agaw pansin? Hindi naman. Isa lang itong ordinaryong BYD. Hindi ito mahal. CEO, malinaw na Bentley ito. Huwag niyo naman pong galingan ng paggawa ng kwento, boss. Sandali. Ibibigay ko sa iyo ang kotse. Kung hindi mo gustong magmaneho, kontakin mo lang ako at susunduin kita. Sa Nancy Group ka ba nagtatrabaho? Opo. Kaso nga lang po, naka-probation pa lang ako. Pero huwag po kayong mag-alala, pagkatapos ng probation period ko, tataas na ang sahod ko. At yung mga perang hiniram ko sa inyo, babayaran ko rin po iyon sa inyo. Saka po, yung perang ginamit sa paggamot sa lola ko, ako. Nasaan na siya? President Lu, sa tingin ko po, ang asawa ninyo ay hindi naman gustong lumayo sa inyo. Ituloy mo. Sa palagay ko po kasi, ay lumaki siyang malaya, kaya baka po hindi ka pa niya itinuturing bilang masasandalan niya. Pero basta magsikap ka, malalaman din po niya iyon. Abisuhan ang HR, doble na ang sahod mo. Sabihan ng acquisition team, bilhin ang buong kumpanya. Sige po, ang swerte ko talaga sa asawa ninyo. Oh, Linchu. Naka-luxury car ka na pala ngayon? Wow! Naka-luxury car ka na ngayon? Isa lang itong ordinaryong BYD. Bid, Linchu, hindi sa ano paman, pero sa klase ng taong gaya mo na may 3 trabaho, at sa ugali mong sobrang pagtitipid araw-araw, mukhang mahihirapan ka namang magkaroon ng sariling sasakyan. Tama. Ang isang BYD ay nagkakahalaga rin ng ilang libong dolyar. Linchu, huwag mong sabihing nakuha mo iyan sa masamang paraan? Palagi na lang, pumapasok ka sa kumpanya, nang walang makeup, nagpapanggap kang napakalinis, pero sino ang nakakaalam kung gaano kagulo ang buhay mo kapag walang nakatingin? Ang laging pagpaparaya ay nagbubunga lang ng kawalan ng respeto mula sa iba. Maayos at malinis ang trabaho ko, kaya kung wala kayong ebidensya, mas mabuting huwag kayong magsalita ng kung ano-ano, dahil kung hindi, kakasuhan ko kayo ng paninirang puri. Ang taong dati ay napakahina. Bakit parang tumapang yata ngayon? Kahit matapang ako, mas mabuti na ito kaysa kay Liu Yungke na palihim na uminom ng gamot para hindi mabuntis. Walang hiya ang babaeng ito. Kailan pa niya iyon nakita? Linchu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Linchu, sumusobra ka na.
Kasalanan mo dahil ikaw ang nagsimula, naintindihan mo ba? At isa pa, katotohanan ang sinasabi ko. At wala ka ring karapatang husgahan ako, palagi ka ngang nagsusumbong sa opisina tungkol sa pag-inom ni Liu Yungke ng gamot para hindi mabuntis. Hindi ba't ikaw ang nagkalat niyan? Aba, ikaw pala, Lishi. Tinuring pa naman kitang parang kapatid. Mukhang hindi naman pala mahirap aminin ang totoo. Linshu, hinahanap ka ng manager natin. Oh, andyan na po. Uy, halika rito. Sigurado akong hindi ako namali. Susi ng Bentley ang hawak niya. Tama nga ako. Bentley nga iyon. Anong ginagawa niyo? Huli ka, Linchu. Ang lakas ng loob mong magnakaw. Nagawa mo pang magnakaw. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Mga kasama, halikayo rito at tingnan nyo ito. Linchu, magnanakaw siya ng susi ng kotse. Matagal ko nang alam na kailangan ng pera ni na Linshu, pero hindi ko akalaing wala rin silang hiya. Nagagawa na niyang magnakaw ngayon. Kaya pala nitong nakaraang araw, yung isang pakete ng instant noodles sa mesa ko ay biglang nawala. Siguradong siya ang kumuha noon. Dapat ay sipain na sa trabaho ang mga ganitong empleyado. Dahil kung mananatili siya rito, walang makakaalam kung kailan niya nanakawin. Ang mga sikreto ng kumpanya. Hindi totoo yan. Ang BYD na ito ay regalo sa akin ng asawa ko. Sinasabi mo pa rin bang hindi ka nagnakaw? Linchu, ito ang susi ng Bentley. Mas kapani-paniwala pa siguro kung sasabihin mong pekeng susi lang iyan na binili mo sa internet. Bentley? Ano bang kaguluhan ito? Anong oras na ba? Supervisor, magnanakaw po si Linchu ng susi ng kotse. Hindi po totoo iyan. Supervisor, kaya ko po itong patunayan. Hindi ko ninakaw ang susi ng kotse. Ito ang sarili kong kotse. Linshu, talagang nakasakay siya sa Bentley. Siguro si Linshu ay galing sa isang mayamang pamilya? Kaya pala si Linchu, mula nang pumasok siya sa kumpanya, ay napakahusay, siguradong pinalaki siyang mahusay, ng isang mayamang pamilya. Imposible. Tama? Paano naman siyang magkakaroon ng ganito kagandang sasakyan? Linchu, huwag mong sabihin ang kotseng ito ay ninakaw mo rin. Oo nga, Supervisor. Sa tingin ko sa kotseng iyan, 80% si Linchu mismo ang nagnakaw niyan. Ikaw. Sinasabi mong sa iyo ang kotseng ito? Oo. Ang plaka ng kotseng ito ay malinaw na kay Lu Group, tapos sasabihin mong hindi mo ito ninakaw. Sinasabi ko na nga ba? Paano naman siya magkakaroon ng koneksyon kay Lucy? Tara, sumama ka sa akin sa presinto para sumuko. Ngayon na. Bitiwan mo ako. Loko-loko. Alisin mo ang maduming kamay mo sa kanya. Hayop ka. Bitawan mo ang maruming kamay mo sa kanya. Lu, ikalawang batang Master Lu. Ano? Ikalawang young master ng pamilyang Lu. Siya pala, yung nasa sabi-sabi na babaerong si ikalawang batang Master Lu? Kaya naman pala nakakapagmaneho si Linchu ng ganoon kamahal na sasakyan. Yun pala ay dahil sumisipsip siya kay ikalawang young master ng pamilyang Lu. Kaming mga miyembro ng pamilya Lu, balak nyo pang galawin? Kayong mga ito, gusto nyo na bang mamatay? Linshu, pasensya na po. Lakasan mo. Pasensya na po, Linshu. Anong ginagawa nyo pa rito? Inaantay nyo pa bang pakainin ko kayo? Alis na tayo, bilis. Ikalawang batang Master Lu. Huwag na kitang makikita sa kumpanyang ito. Layas. Opo. Opo. Ate, ayos ba ang ginawa ko? Salamat, ikalawang batang Master Lu. Ay, dahil ikaw ang tumatayong nakakatandang kapatid ko, ito ang nararapat kong gawin. Inapi ka nila, bagay lang yan sa kanila. Pero, mayroon sana akong munting pabor. Gusto ko sanang humiling sa iyo. Humihiling sa akin? Opo. Hindi ko talaga akalain, si Linchu pala ay napakaswerte.
na nagawa niyang makuha si ikalawang batang Master Lu. Sabi ng pinsan ko, si ikalawang batang Master Lu at si Binibining Fu ng pamilyang Fu ay engaged na. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Binibining Fu ang tungkol sa bagay na ito? Halika, dito tayo. Ano kasi? Si Lu Zichu, kasalukuyan pa siyang nasa meeting. Baka gusto mong kausapin ko na lang siya pag uwi mamayang gabi. Ate, may pupuntahan pa akong party mamayang gabi. Kapag hindi pina-unlock ni kuya ang card ko, malilintikan talaga ako. Dahil naman sa pagtulong ko sa iyo ngayon, pakiusap na po. Tara na, dito lang tayo. Eto na. Para sa financial report ngayong taon. May meeting pa sila. Mula sa anong departamento ang employee na iyan? Naglakas loob siyang pumasok nang bigla habang may meeting si Sir Lu. Patay na tayo. Madadamay tayong lahat sa gulo na ito. Pasensya na po talaga. May sasabihin sana ako sa iyo. Pasensya na sa pang-iistorbo ko. Sino ang may gawa nito? Tinatanong kita, sinong nanalasap sa'yo nito? Tinulungan na po ako ni ikalawang batang Master Lu na ayusin ito. Assistant Dong. Aayusin ko na po agad. Kumain ka na ba? Halika, isasama kita para maghapunan. Buti na lang at hindi ako nahuli. Sino kaya siya? Dahil sa kanya, tinalikuran ni Sir Lu ang sarili niyang mga prinsipyo. Sa nakikita ko kay Sir Lu, siguradong siya na ang mahal niya. Kung ganoon, siya na ba ang ating magiging boss? Tungkol doon, may bagay sana akong gustong pag-usapan. Ano kasi, sabi ni ikalawang batang Master Lu, ipinahinto mo raw ang gamit ng bangko niya. Pwede bang? Hindi maaari. Hindi pwede. Pero, nakapangako na ako sa kanya. Binalahura ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dapat lumapit ka sa akin? Bakit mo pa kailangang pag-usapan ang problema ng ibang tao? Tungkol sa bagay na iyon, natulungan na ako ni ikalawang batang Master Lu na ayusin iyon. Saka hindi naman siya ibang tao. Kapatid mo siya. Para sa'yo, isa siyang ibang tao. Nag-confess ba siya sa akin? Kahit anong mangyari sa susunod, sa akin ka agad lalapit, maliwanag? E paano? Si ikalawang batang Master Lu? Ako na ang bahala doon. Kumain na muna tayo ngayon. Ikaw ba? Sigaw, dayuan. Opo, ako nga po. Pinaghihinalaan ka ng pagnanakaw sa posisyon mo. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Pupunta ako, huwag kang mag-alala. Ibaba ko na ang tawag. Anong sabi ni kuya? Sabi ni President Lu, na unfreeze na ang card niyo. Sinabi rin ni President Lu, lumayo po kayo sa madam? Kung hindi, hindi lang basta pag-freeze ng card ang mangyayari. Tunay ko ba talaga siyang kapatid? Madam, hindi pa po ba kayo matutulog? Hindi pa po ba kayo matutulog? Oh, matutulog na ako. Madam, mali po ang dinadaanan nyo. Ang kwarto ni Young Master ay narito sa dako na ito. Ako, Tila dumating na si Old Madam, pupunta na ako para pagbuksan siya. hindi pwedeng malaman ni Aunt na ako at si Lu Zichu ay magkahiwalay ng kwarto.
Dahil kung hindi, ang panlilinlang ko sa kanya ay mabubunyag na. Ikaw, bakit wala kang suot na damit? Wala akong bisyo na magsuot ng damit habang naliligo. Narito ang nanay mo. Oh, Bakit parang baliwala lang sa iyo? hello? Ma, sabi ni Chuchu, na-miss ka na niya. Gusto kanyang papuntahin dito. Para makitulog ng isang gabi. Sige, napakabuti talaga ng manugang ko. Normal lang naman na pumunta rito ang nanay ko. Kung ganoon, hihintayin ko munang umuwi ang nanay mo bago ako bumalik sa sarili kong kwarto para matulog. Sabi ni Mama, dito raw siya matutulog ngayong gabi. Ha? Hindi ba tinutokso mo lang akong gumawa ng masama? Bilis, magsisimula na ang swimming competition. Ayaw ko. Kailangan ko pang mag-aral. Mag-relax ka rin naman kung minsan, ang mga abs ay ang pinakamagandang karangalan ng isang lalaki. Tara na! Ano sa tingin mo? Ano, maganda ba? Hindi ko masyadong nakita. Pero, totoo ngang maganda ito. Hintayin mo ako. President Lu, wala pa po akong nakilalang tao na mas disiplinado pa sa inyo. Ginagawa ko ito dahil gusto niya. Takpan na lang natin ito. Lu Zichu. Lu Zichu? Siguradong napagod si Lu Zichu sa trabaho at siguradong pagod na siya. Hayaan na lang, hindi ko na siya iistorbohin. Nasaan siya? Gabi na. Bakit ka naglalaban ng panloob? Gusto ko lang magpalit ng malinis, kaya nilabhan ko na rin. Marumi na ba? Gusto ko kasing magpalit araw-araw. Matulog ka na. Hindi ko man lang siya mahawakan kahit nasa tabi ko. Kailangan ko pang umasa sa panaginip. Madam. Yayawang. Chuchu, tingnan mo kung anong hinanda ko para sa'yo. Tingnan mo kung ano ang inihanda ko para sa'yo. Halika. Chuchu, kayo ni Zichu ay matagal nang mag-asawa, ngunit mukhang hindi man lang siya nakaisip na tulungan kang bumili ng mga bagong damit. Nagpakuha ako sa ilang mga tindahan para ipadala rito ang lahat ng mga damit na ito. Pumili ka lang kung ano ang gusto mo. Ma, wag na po kayong mag-abala. Ay naku, hindi ito abala. Nakakapagod naman kung isa-isa mong susubukan ng mga ito. Kumuha ako ng ilang mga modelo para isuot at ipakita ang mga ito sa iyo. Ano sa tingin mo? May napili ka na ba?
Tungkol naman doon, nilinya ko na rin si makeup artist. Darating na siya mamaya. Ma, paano kung wag na lang kaya nating ituloy ito? Ayos lang yan. Kayo ni Zichu, matagal na kayong kasal. Pero sa buong Rongcheng, kaunti lang ang nakakakilala sa iyo. Sakto, dahil ikakasal na si Zicheng kay Binibining Fu, marami akong inimbita rito. Sumama ka at tulungan mo akong mamili. Ma, hindi ko po kaya yan. Ay nako, anong hindi kaya? Ikaw ang pinakaunang manugang sa pamilyang Lu? May karapatan kang magdesisyon. Basta't hindi ka sumang-ayon kahit sino man, ay hindi pwedeng pumasok sa pinto ng pamilyang Lu. Hindi ko alam kung isasama kaya ni ikalawang batang Master Lu ang walang hiyang babaeng iyon dito. Ang selebrasyong ito ay para kay ikalawang batang Master Lu at para sa pagpapakasal niya kay Jingyao, isang malaking pagtitipon bago ang lahat. Kahit gaano pa kalikot si ikalawang batang Master Lu, hindi siya tanga. Siguradong hindi niya gagawin iyon. Sinong nagsabi? Wow! Napakaganda. Saang mayamang pamilya kaya siya galing? Dito sa party ng mga sikat na tao sa Rongcheng, ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang babae. Ang walang hiyang iyan, talagang naglakas loob siyang pumunta. Pinadalhan ako ng litrato ng pinsan ko, siya nga iyon, yung nagmamaneho ng sasakyan ni ikalawang batang Master Lu. Pinoprotektahan pa siya ni ikalawang batang Master Lu. Jingyao, tingnan mo kung gaano kaagaw pansin ang suot niya. Halata namang hinahamon ka niya. Wala siyang galang sa'yo. Katiyakang dati na nating siyang kakilala. Nasaan si Lu Zichu? Bakit wala pa siya rito? Linchu? Ikaw nga talaga. Sabi ko na nga ba, ikaw yan. Bakit? Dahil ba hindi mabago ng pag-aaral ang tadhana mo, kaya natututo ka na ngayong maging kabit? Nagmumukha ka ng tanga sa pag-aaral, pero nag-aaral ka pa rin hanggang ngayon? Ano naman kung ikaw ang number 1 sa klase? Sinasabi mo pang henyo ka? Sa tingin ko dapat palitan ng tawag sa'yo na baliw sa pag-aaral. Hoy, sinong nagsabi na pwede ka nang umalis? Nandyan na siguro. Alis na, dali. Manahimik ka nga. Anong ginagawa mo rito? Mukhang hindi mo pa nakakalimutan. Bakit mo ako pinararatangan? Siyempre, dahil isa kang hamak na kabit. Kabit po ba ang babaeng ito? Kaya naman pala napakagara ng ayos niya. Huwag mong sabihing akala mo ay makakapasok ang tulad mo sa pintuan ng pamilyang Lu. Isang hamak na mahirap. Ikaw, panandali ang laruan ka lang ni Young Master Lu. Siya ay isang laruan lamang para kay Young Master Lu. Tama ka. Ang aming Jingyao ay ang dakilang binibini ng Fu Group. Ano ka ba sa akala mo? Kahit hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito ngayong araw, pinapaalis na kita ngayon din. Bakit? Gusto mo bang humingi ng paumanhin sa akin? Linchu, makinig ka. Ang isang basurang tulad mo, na bawat segundo na kasama kita ay nakakasuka. Kahit na lumuhod ka pa habang iniinom ang alak na ito, hindi pa rin kita hahayaang manatili. Jingyao, huwag kang ganyan. Baka naman mayroon siyang ibang pambihirang talento. Gaya, halimbawa, ng gumapang na parang aso at dilaan ng alak na ito habang nakaluhod. Maaari mo pa siyang bigyan ng ilang minuto pa rito para naman maaliw tayo sa kaniya. Hihingi ng tawad sa iyo? Nararapat ka ba? Linchu, nababaliw ka na. Ano ang balak mong gawin? Tulong, may tao ba riyan?
Wala ba ritong namamahala? Nasaan na ba ang lahat? Ikaw? Ikaw ay isang matandang tauhan ng pamilyang Lu. Ako si Pamilya Fui Kalawang Binibini, ang magiging asawa ng may-ari ng pamilyang Lu. Bilisan mo at magdala ka ng tao para paalisin siya rito. Hindi po pwede. Binibining Fu, kailangang... Nangangahas ka bang sumagot sa akin? Naniniwala ka ba na magagawa akong tanggalin ka sa trabaho? Itong si Binibining Fu, talagang wala nang pag-asang magbago ang katangahan dahil ginalit niya ang tunay na madam. Habang buhay na, hindi na siya makakapasok sa pamilyang Lu. Anong nangyayari dito? Ano ba ito? Bakit parang napakaingay yata pagdating ko? Zicheng, sa wakas ay dumating ka rin. Bilisan mo at paalisin mo ang walang hiyang babaeng ito, kundi ay hindi ako makikipag-engage sa iyo. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Siyempre ay siya. Huwag mong isipin na wala akong alam sa dami ng mga babaeng kinakasama mo sa labas. Ang mga nakaraan mo ay hindi ko napakikialaman, pero huwag ka namang lumabis. Bakit mo pa siya dinala dito sa bahay? May sakit ka ba sa utak? Anong problema mo? Baliw ka ba? Sige lang. Kung wala kang pakialam sa dangal ng pamilya Fu, isusumbong kita sa kuya mo. Titingnan ko kung paano kanya paparusahan. Ikaw. Kung gusto mong mapahamak, hindi na kita pipigilan. Ate? Hindi ko siya kilala. Wala kaming anumang relasyon. Totoo po iyon. Oo. Ate? Ibig bang sabihin ito? Asawa siya ni President Lu? Balita ko mula sa panig ni Lucy. Ngayong araw unang lalabas ang asawa ng presidente ng Lucy. Hindi ko akalaing ang babaeng ito pala iyon. Imposible. Hinding-hindi iyan mangyayari. Ang isang taong kasing baba mo, paanong makakasal sa isang tulad ni Kuya Lu? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Mag-sorry ka agad kay ate. Ako, Huwag mo akong idamay sa gulo mo. kahit pamanugang siya ni Pamilyang Lu, kumanugang din naman ako ni Pamilyang Lu. Bakit kailangan ko siyang hingan ng paumanhin? May sira ka ba sa... Dahil hindi ka kailanman tatanggapin sa pamilya ni Pamilyang Lu. Dahil hindi ka pwedeng pumasok sa pinto ng Pamilyang Lu. Humanap ka ng maisusuot para sa ginang. Opo. Ayos ah. Marunong ka na lumaban. Takot kasi ako na magalit ka. President Lu, si Gao Dayuan ay nadakip na ng mga autoridad. Ano? Ito ang nararapat sa kanya. Sa susunod na mangyari uli ang ganito, at hindi ka lumaban, magagalit talaga ako. Sige. Mahusay ang ginawa mo. Ituloy ang handaan. Sino ang narito? Paalisin nyo ang mga babaeng iyan at mula ngayon ay bawal na silang dumalo sa anumang piging ng Pamilyang Lu. Kuya Lu, I'm sorry po, nagkamali ako. Alam ko nang nagkamali ako. Sabay tayong lumaki dahil lang sa masamang babaeng ito na si Lin Chu. Ginugulo niya tayo. Napakasama ng ugali mo. Ikaw. Kapag narinig ko pang nagsalita ka tungkol kay Chuchu ng kahit anong hindi maganda, ay parurusahan kita ng matindi. Saka, bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo na sa mga proyekto ng Pamilya Fu, ni isa ay hindi na makakasali ang Lucy. Kuya Lu, hindi mo pwedeng gawin iyan. May kasunduan kami ni Lu Zicheng na magpapakasal. Mga magulang natin ang nagtakda niyon. Siyempre kaya niyang gawin iyon. Siyempre naman kaya niya. Tita Chen, Hindi ko akalain na sa sandali ng pag-alis ko, ay hahayaan kang makaranas ng ganoon, kalaking kawalang galang. Ayos lang po ako, ma. Bago ang piging na ito ngayon, ay sinabi ko na kay Chuchu, bilang panganay na manugang ng Pamilyang Lu, ay may karapatan siyang magdesisyon kung ang piging ng pakikipag-isang dibdib na ito ay matutuloy o hindi. Binibining Fu, sa ipinakita mong pag-uugali ngayong araw,
Sa tingin mo ba ay hahayaan ka ni Chuchu na makapasok sa pamilyang ito? Tita Chen, talagang alam ko na pong nagkamali ako. Bitawan niyo ako. Fu Jingyao, hindi dahil sa alam mong nagkamali ka, kundi dahil alam mong hindi mo makakayang pasanin ang hirap ng mawala ang lahat sa iyo. Bagaman hindi pa ako matagal sa pamilya-pamilyang Lu, ay alam ko na ang pamilya-pamilyang Lu ay nagkakaisa at nagmamahalan, habang ikaw ay hindi nararapat dito. Zicheng, ako. Huwag kang tumingin sa akin. Sabi na ng hipag ko, dapat ay may pagkakaisa. Ang gusto ng hipag ko, ay gusto ko rin. Ilabas ang panauhin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Buti na lang, natatakot ako na kapag nahuli ako ng isang hakbang, ay parurusahan ako ng kuya ko. Mga panauhin, sa araw na ito, ipakikilala ko sa inyong lahat ang aming panganay na manugang sa pamilyang Lu, si Lin Chu. May mahal na iba si Lu Zichu. Linchu, ang pagbubukas ng sulat ng ibang tao ay walang modo. Lalo na't si Lu Zichu ay hindi kailanman nagsabing gusto ka niya. Ang lahat ng ito ay guni-guni mo lang. Nalulungkot ka pa rin ba sa nangyari kanina? Hindi. Maliligo muna ako. Wala si mama ngayong araw, kaya sa guest room muna ako matutulog. Iniwan ko ang susi ng kotse sa loob ng drawer. Tapos na akong maligo. Maghintay ka. May kailangan pa po ba kayo, President Lu? Pinakialaman mo. Ang mga gamit ko? Lagot na. Nalaman na niya. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Dahil nakita mo na rin naman. Bakit hindi mo pa binuksan para tignan? Alam ko pong ang pagpapakasal sa akin ni President Lu ay para lamang sa kapakanan ng negosyo, kaya hindi po dapat ako mangarap ng sobra. Kaya naman, ako. Sinabi ko na sa'yo, humakbang ka lang ng isang beses, at pagkatapos, itutuloy ko ang paglakad ng natitirang 79 na hakbang. Buksan mo at tignan. Ito. Ito ay sa akin. Ako ito. Linchu, Tito? Ikaw? Kaya? Ang sinasabi mong mahal mo ay ako? Ako. Ikaw ang taong palihim kong minamahal. Sandali. Ang palagiang pagpaparaya ay magreresulta lang sa pangmamaliit ng iba. Naalala ko na, ikaw ang lalaking palagi na tumutulong sa akin. Ang
Akala ko, sa mundo mo, hindi ako nakaiwan ng kahit anong marka. Paano mo naman nasabi yan? Noong nag-aaral pa tayo, napakalabo ng paningin ko at wala akong pera pampagawa ng salamin. Kung hindi, siguradong sa simula pa lang ay nakilala na kita agad. Kaya naman, Madam Lu, handa ka bang tanggapin ang 10 taon kong paghihintay at ang pag-amin kong ito ngayon? Para ba ito sa pag-amin mo ngayong araw? President Lu, mayroong isang babae na nagngangalang Lin Chu na nag-iimbestiga sa bawat galaw nyo. Sabihin mo sa kanya. Ibigay mo na ito sa kanya. Kumusta po? Ako ang sekretarya ni President Lu. O kaya ay ako na lang ang gagawa nito. Simula ngayon, pangako na talagang proprotektahan kita. Lagot na. Mabagal na ako at mahuhuli na sa oras. Ang galing. Bakit ano ang kakatwa rito? Binili na ang kumpanya natin ng Lucy. Ano? Ano? Lin Chu, sigurado akong lihim kang nagagalak ngayon, hindi ba? Dahil sa relasyon mo kay ikalawang batang Master Lu, malaki ang pagkakataon na magiging maayos ang lahat at mabilis kang mapopromote. Siya? Masyado siyang nangarap. Hindi naman nagpapatakbo ng kumpanya si ikalawang batang Master Lu. Tsaka, si panganay, na miss ng pamilya Fu, ang tunay na asawa ni pamilyang Lu. Ang isang katulad niya na walang silbi, maaga, o huli, ay palalayasin din sa kumpanya. Kaysa isipin nyo ang mga bagay na iyan, isipin nyo na lang kung paano gagawin ng maayos ang trabaho nyo. Ang mga katulad nyo na alingasaw ang pagiging sipsip, ang siyang unang tatanggalin sa kumpanya. Ikaw. Nasaan ang mga gamit ko? Lin Chu, tanggal ka na sa trabaho. Ano? Bakit? Ako na ang magpapaliwanag sa iyo. Dahil may nagsumbong na gumagawa ka ng kalaswaan dito sa kumpanya. Ngayong ang kumpanya natin ay malapit ng mabili ng iba, hindi kami pwedeng magkaroon ng anumang pagkakamali. President Wang, mga sabi-sabi lang ang lahat ng iyan. Ang mga sabi-sabi ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay binangga mo. Ang mapapangasawa ni Lucy na si panganay na miss ng pamilya Fu. Ang bagay na ito, totoo ba o hindi? Ang bagay na ito, totoo ba ito? Siyempre, totoo ito, President Wang. Noong araw na iyon po, ay nakita po naming lahat. Tama, President Wang. Personal naming nakitang lahat na alagang-alaga ni ikalawang batang Master Lu, si Lin Chu. Ikinuwento ko na ang pangyayaring ito sa cousin ko. At ang sabi ng aking cousin, galit na galit si Binibining Fu. Kung hindi nyo parurusahan si Lin Chu, baka maging mahirap po itong ipaliwanag sa kampo ni Pamilya Fu. Kung ganoon ay luma na ang impormasyon nyo. Nitong kahapon lang, ang senyora ng Pamilya Fu at si Pamilyang Lu ay tinapos na ang kanilang engagement. Tinapos na ang engagement? Baka sabihin mong dahil iyon sa iyo. Tama, hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Isang laruan ka lang, at hindi nararapat na ihalintulad ang sarili mo sa senyora ng Pamilya Fu. Lin Chu, tumigil ka na sa pagsisinungaling dito. Ang mga pamilyang Lu at Fu ay matagal nang magkaibigan, kaya paano mangyayari na bigla na lang silang maghihiwalay?
Ngayon kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na. Huwag kang manggambala sa takbo ng aming kumpanya. Okay? May malaking balita. Napakahalagang balita. Kinansela na ni Pamilyang Lu ang pakikipag-alyansa sa Pamilya Fu. Kinasela na ni Pamilyang Lu ang pakikipag-ugnayan kay Pamilya Fu. Totoo ba? Totoo ba? Totoo yan. Siguradong sigurado iyan. Paano mo nalaman? Siguradong si ikalawang young master ng pamilyang Lu ang nagbigay sa kanya ng chismis. Kung si Fu Group at si Lu Shi ay hindi na magpapakasal, ibig sabihin ba ay hindi na masisante si Lin Chu? Kahit ganoon pa man, hindi pa rin inosente si Lin Chu. Alam naman nating si matandang ginang Lu ay ayaw na ng bababae ang kanyang anak. Lalo na't ang pinili pa niya ay isang hamak na tanga lang. Hindi nyo na kailangang magdesisyon. Ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. Nagbibitiw na ako. Sa kumpanyang ito na walang prinsipyo, na handang isakripisyo ang mga empleyado para sa pera at hindi alam ang tama sa mali. Hindi na ako magtatagal dito. Pigilan niyo siya. Anong ginagawa nyo? Balak nyo ba akong saktan? Gusto mo ba talagang makipag-away sa akin? Ikaw lang pala? Hindi ka karapat-dapat para gamitin ko ang sarili kong kamay. Lin Chu, huwag mong isipin na porket nakisama ka na kay ikalawang batang Master Lu ng ilang araw, ay pwede mo na kaming malitin. Simula ngayon, ang bagong boss ng ating kumpanya ay si eldest young master ng pamilya Lu. Maging si pangalawang young master Lu ay kailangang gumalang at yumuko sa kaniya. Naintindihan mo ba? Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo na ako at si ikalawang young master ng pamilyang Lu ay talagang may ugnayan. Sa wakas, umamin ka rin. Kita nyo na? Anong sinabi ko sa inyo? Ang pangalawang anak ng mga pamilyang Lu ay ang bayaw ko. Lin Chu, ibig mo bang sabihin na ikaw ang asawa ni eldest young master ng pamilya Lu? Baka nananaginip pa rin siya. Hindi pa ba siya gising? Sino ang sinasabi mong nananaginip? President Lu, tinuturuan ko lang po ng leksyon ang isang bastos na empleyado. Huwag niyo na po sana kaming intindihin. Siya nga pala, President Lu, yung record ng pera at ang mga report, na ipadala ko na po. O siguro naman po ay kontento na kayo? Maganda ang pagkakagawa ng report. Ngunit, Lu Shi, ititigil na namin ang planong pagbili sa inyo. Lu Shi, ititigil ang planong pagkuha na ito. Bakit, President Lu? Siguradong dahil kay Lin Chu. Kung ano-ano ang pinagsasasabi niya kanina, kaya nagalit si President Lu. Lin Chu, di ba sabi mo si President Lu ay asawa mo? Ngayong narito na si President Lu, bakit hindi mo siya tawagin? Mahal. Sabihin mo nga sa kanila, asawa mo ba ako o hindi? Lin Chu, tumahimik ka na. Ikaw ang dapat tumahimik. Tinatanong mo ako kung bakit ang Lu Shi ay ititigil ang planong pagkuha? Sasabihin ko sa iyo, dahil sa iyo, hinamak mo ang asawa ko. Kumain na tayo. Tara. Assistant Dong, mali ako? Tulungan mo naman akong pakiusapan siya. Hayaan mo na, President Wang. Wala nang pag-asa. Alam mo ba, kung bakit kahapon ay ang panganay na miss ng pamilya Fu ay pinalaya sa pwesto? Bakit? Dahil binastos niya ang may bahay ng aming si President Lu. Dahil nga talaga sa kanya. Ito. Kozen, anong gagawin mo? Dahil sa mga maling impormasyong binigay mo at sa pagpapaikot mo sa akin. Dahil sa'yo ay pinagbayad ako ni Binibining Fu ng halos ikawala ng hininga ko. Lahat ng pinagdaanan ko ay ibabalik ko sa iyo ng libo-libong ulit. Cousin, ang lakas pa ng loob mong hiyain ako. Lin Chu? Ikaw nga ba si Lin Chu? Oo, At sino naman ito? asawa ko ito.
May asawa ka na? Legal kaming mag-asawa. Sakto pala. Mayroong isang reunion ang mga kaklase natin at nag-aalala silang hindi kanila makontakt. Hindi ba napakagandang pagkakataon ito? Kung gusto mong pumunta, pwedeng sumama tayo. Sasamahan kita. Tama, Lincho. Sa pagkakataon na ito, ay hayaan mong ang mga kaklase ang kumilala sa asawa mo. Tara na. Tingnan ninyong lahat kung sino ang kasama ko. Sa inyong lahat, tingnan niyo kung sino ang dinala ko. Sino to? Kamukha niya si Linchu. Hindi nga. Si Linchu, hindi ba masyadong simple lang si Linchu? Ang isang ito ay ang dati nating matalinong kaklase, ang lagi nangunguna sa buong batch. Walang iba kundi si Linchu. Kamusta na kayo? Siya nga talaga iyan. Chuchu, ikaw nga ba talaga iyan? Anong matalinong kaklase? Hindi ba isa siyang baliw? Iyong parang siraulo. Para sa gastos sa silid na ito ngayon, libre na ang lahat. At isa pa, lahat ng pinakamamahaling wine at pinakamasasarap na pagkain, ihain niyo ang lahat ng tigi-isa. Sige po. Anong hangin po kaya ang nagdala sa dakilang ginoo na ito rito? Chuchu, wag mo na lang siyang pansinin. Ang ibang tao talaga rito, ang hilig lang talagang magsalita ng masama. Sinong tinutukoy mong masama ang bibig? Sino ang mabilis magalit? Siya yon. Ikaw. Akala ko noong panahon pa ng pag-aaral natin, masama na ang tabas ng dila mo, hindi ko akalain na hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Sino mag-aakala na ang top student natin ay makalipas ang maraming taon, ay marunong na palang sumagot at mang-insulto? Dati nung nasa klase pa natin siya, naaalala kong si Linchu ay tahimik at hindi masyadong nagsasalita. Hindi ko akalaing, masyado pala siyang mapanuri at matalas magsalita. Chuchu, wag mo na silang intindihin. Umupo na tayo. Dito sa upuang ito, pakitabi na rin ang pwesto. Parating na rin po ang asawa ko mamaya. Oo nga pala. Nasaan na nga ba ang asawa ni Linchu? Kapag nakita niyo siya, siguradong magugulat kayo sa kanyang kagandahang lalaki, napakagwapo at napakakisig niya talaga. Magkakaklase tayo rito, kaya huwag na tayong magbulahan. Tungkol naman sa pamilya niya, alam na nating lahat ang totoo. Posible bang makapag-asawa talaga siya ng isang mayamang tagapagmana? Sino ito? Baka naligaw siya ng silid? Diyos ko, siya na kaya ang asawa ni Linchu? Anong sinasabi niyo? Kung siya man ang asawa ni Linchu, handa akong magtumbling ng patiwarik habang binibigyan kayong lahat ng maiinom. Pasensya na at nahuli ako ng kaunti. Hindi naman. Umupo ka na rito. Kumusta po sa inyong lahat? Ako ang asawa ni Linchu. Ako si Lu Zichu. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang asawa ni Linchu, na si Lu Zichu. Feng Lingfei, hindi ba dapat ay sa aming lahat ay ipakita mo ang pag-inom ng alak habang naka-headstand? Sino ang makakapagsabi kung tunay silang mag-asawa? Linchu, huwag mong sabihin para lamang magpakitang gilas sa mga kaklase mo ay sadyang nag-arkila ka ng isang gwapong lalaki para buhayin ka? Feng Lingfei, nagkakamali ka. Ngayon lang nalaman ni Linchu ang tungkol sa reunion na ito. Nagkataon lang na nagkita kami. Tama po. Kailangan ko bang ipakita ang aming marriage certificate? Sa babaeng ito? Huwag na, mahal ko. Para sa mga katulad niya, kahit pa ihampas mo ang marriage certificate sa kaniyang mukha, ay pupunta pa rin siya sa opisina ng gobyerno upang suriin kung totoo ito. Pero, dahil tinawag mong gwapo ang asawa ko, ituturing ko na lamang itong papuri mula sa iyo. Dahil, hindi lahat ng tao ay katulad ng asawa ko na ganito kagwapo. Ikaw. Mga mahal na panauhin, narito na po ang inyong mga pagkain. May leopard coral grouper at king crab. Caviar ba ito?
Mayroon pang Mautai Rare Collection at Romani Conti, isang dekalidad na alak. Waiter, baka naman nagkamali kayo ng mesa? Hindi po. Ang mga ito po ay sadyang ibinigay sa inyong lahat po. Ang mga ito ay tunay na ibinigay para sa inyong lahat. Manager Zhu, napakabait nyo naman po. Alam ko pong ang papa ko ay malapit na kaibigan nyo. Ay nako, pero ang magbigay ng ganito kamahal na mga putahe at alak ay nakakahiya naman po sa inyong gastos. Dahil pala ito sa koneksyon ni Feng Lingfei. Noong nasa kolehiyo pa tayo, si Feng Lingfei ay nagmamaneho na ng kotse papasok sa klase. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang pamilya niya. Na pati pala ang general manager ng hotel ay personal na magsisilbi ng pagkain. Linchu, bakit ba sila nagyayabang ng ganyan? Dahil ito sa ipinanganak ako sa ganitong pamilya, ito ang nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Anong masama kung magmayabang ako ng kaunti? Hindi katulad ng ibang tao diyan. Nakikikain na nga ng libre, may bitbit pa na asawa. Linchu, gusto mo bang humingi ng tawad kay Feng Lingfei? Oo nga, baka sakaling balang araw ay may kailanganin ka mula kay Feng Lingfei. Magpakumbaba ka na lang para maging maayos ang lahat. Hala, kayo naman. Kung kakain ka ng sa akin, dapat kang sumunod sa mga rules ko. Pumili ka, mag-sorry. O umalis na kayo. Miss Feng, mukhang nagkakamali ka ata. Wala akong ideya kung sino ang tatay mo. Ang papa ko po ay si Feng Jun, yung nakasama niyo pong uminom ng tsaa. Si Feng Jun po ang tatay ko, at nakasama niyo na po siyang magtsaa. Marami na akong nakasama sa pagtsaa. At sa totoo lang, hindi ko na maalala. Mukhang ganito, nagpanggap lang pala siya ng matagal at nagmalaki lang. Manager Zhu, pero kasasabi niyo lang po kanina, na libre na po ang pagkain ito. Libre nga ang pagkain ito. Ngunit dahil ito, kina President Lu at Miss Lin, kaya ito naging libre. Imposible. Anong imposible doon? Ang pagkain ngayon ay nasa mahigit $1,000,000. Paano mo iyon babayaran? Dahil sabi mo ay wala akong pambayad, edi wala akong pambayad. Manager Zhu, ang mga nasa mesa ngayon ay babayaran ni Miss Feng. Mahal ko, ayoko na rito kumain, lipat na tayo ng restaurant. Tama. Sa mga taong katulad nila, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tara na. Miss Feng, magbayad ka na. Ang kabuuan ay $2,500,000. Ano? Ito ang presyo mula kay President Lu na itinakda para sa iyo. Oo nga pala, nalimutan kong sabihin sa inyo na si President Lu ang may-ari ng hotel na ito at siya rin ang asawa ni Miss Lin. Kasalanan itong lahat ni Feng Lingfei. Dahil dito, talagang nagalit sa atin si Linchu. Lucy Chu, sinearch ko sa internet. Siya pala ang boss ng Lu Group sa lungsod natin, ang pinakamayamang tao sa Rongcheng. Miss Feng, gagamit po ba kayo ng card o magbabayad ng cash? Maghati-hati na lang tayo sa bayad. May gagawin pa ako? Susunduin ko pa ang anak ko sa eskwela. Wala naman akong kinain ah. Tama? Uy, hintayin niyo ako. Bagay na bagay sila. Huwag ka nang magsalita. Sabi ko na nga ba, noong nasa universidad pa tayo, bakit palagi siyang nakasunod sa iyo? Hindi ko akalain na dito pala siya may pinaplano. Nagbibiro lang ako. Nakakaingit kayong dalawa. Napaka-perpekto ninyong magkapareha. Grabe, bakit kayong dalawa? Bakit kayong dalawa ay kumakain kasama ang isang magandang babae nang hindi ako isinasama? Magandang binibini? Ako nga pala si Lucy Cheng. Kapatid niya ako, ikinatutuwa kitang makilala. Si Tian, bumalik ka agad. Nagdala sila ng mga tao. At pinagbawalan ng ospital na gamutin ng papa mo. Ano? Kailangan mo ba ng tulong?
Nagmamakaawa ako sa inyo. Sinasabi ko na, nagmamakaawa ako. Ang asawa kong si Shen, nakadepende ang buhay niya sa gamot na ito. Sa ginagawa niyo, mawawala na siya. Tanggapin mo na lang ang bayad pinsala. 30,000 dolyar para matapos na ito. Dahil kung hindi, pabayaan niyo siyang mawala. Paano niyo nagagawa ito? Ang asawa kong si Shen, sa construction site niyo siya nasugatan. Ayaw niyo kaming swelduhan, ayaw niyo kaming bayaran sa nangyari, at 30,000 dolyar lang ang ibibigay niyo. May konsensya pa ba kayo? Konsensya. Alam mo ba kung sino ang contractor sa construction site na ito? Ang Lu Group. Gusto mo pa talaga ng pera? Gusto mo bang ibaon kita sa lupa ng buhay? Hindi niyo pwedeng gawin iyan. Kasamahan na iyan ng isang masamang tao. Dito po. Nay! Nanay, ayos lang po ba kayo? Anong ginagawa niyo? Illegal iyang ginagawa niyo. Bakit? Babae ka lang, gusto mo pa talagang makialam? Eto na lang. Kung papayag ka, ay pagsilbihan mo muna ako at baka pag-isipan ko pa na palayain na ang matandang iyon. Napakalakas ng loob mo. Sino ang kinakausap mo ng ganyan? Gusto mo bang parusahan kita? Pagbabayarin kita ng matindi, gusto mo ba? Ayos ka lang ba? Naglakas loob ka, talagang sakta ng mukha ko? Hindi mo ba alam ang patakaran dito? Sige, lumaban ka uli. Anong nangyari? Mga kasama, lusob, sa mukha niyo siya saktan. Hoy, sandali, Big Brother. Anong ginagawa niyo? Teka, tigil. Tumigil na kayo. Huminto kayo. May isa na namang naghahanap ng gulo. Parusahan niyo siya ng matindi. Kuya, saktan niyo ng husto ang mukha niya. Zicheng, ang katawan mo nanghihina na dahil sa bisyo. Tignan mo ang kuya mo. Napakagwapo. Ate, wala lang ako sa kondisyon. Nasa harap tayo ng ibang tao, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Tauhan kami ni Lu Group. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka palalagpasin ng pamilya Lu. Ang ibig mong sabihin? Lu Group? Pinabayaan mo lang silang mamatay? Lu Group? Siya ang hari ng Rongcheng. Bakit? Takot ka na ba? Hindi kailanman nagkaroon ng pamilya Lu ng utang sa mga sahod ng manggagawa. Ang bawat manggagawa ay may kumpletong insurance. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na siraan ng mga Lu? Lu Zichu, ang tatay ko, totoong nasugatan siya noong nagtatrabaho siya para sa pamilya Lu. Ito, baka mayroon lamang maling pagkakaunawaan dito. Ang Lu Group ay hinding-hindi kailanman nananamantala ng kapangyarihan. Oo, tama ka. Balita ko ang Lu Group ay inuuna ang kapakanan ng tao, lalo na si ikalawang young master ng pamilyang Lu, bukod sa gwapo na, ay mabuting tao pa. Si ikalawang young master ng pamilyang Lu nga mismo ang nagutos sa aming gawin ito. Eksakto. Tol, magsalita ka naman ng may konsensya. Kailan ko ipinaubaya sa inyo ang gawain ito? Ako? Talagang hindi ako iyon. Hindi ko man lang sila kilala. Paano ko sila pagagawin ng ganoong bagay? Ikaw si ikalawang young master ng pamilyang Lu. Ako. Ikalawang young master ng pamilyang Lu? Nakiusap ako. Hayaan mo na kami sa aming buhay. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ako iyon. Hindi ako. Ikalawang young master. Paano si pangunahing young master? Tita, tumayo ka muna. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ang problemang ito ay siguradong tutulungan namin kayong ayusin. Tara na. Dalhin niyo ako sa amo niyo. Kuya Hao Hao. Ayos na ba ang problema?
Hindi. Hindi pa po. Kung hindi pa, bakit ka pa bumalik? Nitong buwan, may utang ako sa sugal na milyon-milyong dolyar na hindi pa nababayaran. At ano naman? Ginamit mo ang pera ng Lucy sa pagsusugal? At pagkatapos ay sa mga empleyado ng Lucy, ay nang api at nang gipit ka pa? Sino ba kayong mga walang hiya kayo? Kakalabanin niyo ba ako? Hindi mo ba ako nakikilala? Boss. Boss, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, ay hindi ko malalaman na ginagamit mo ang pangalan ko para lang gumawa ng kasamaan dito. Boss, ilang buwan na po akong hindi nagpapasahod sa kanila. Sa ganitong paraan ay nakapagtipid ang Lucy ng malaking halaga. Nakapagtipid ng malaki? Assistant Dong, imbestigahan mong mabuti ang tungkol sa mga utang na sahod sa ilalim ng construction group ng Lucy Bayaran ang lahat ng hindi pa naibibigay na sweldo at siguraduhin na makuha nila ang kanilang sahod. Bukod doon, dagdagan ito ng sahod para sa isang buwan bilang kabayaran. Kuya, ako. Ipinamahala ko sa iyo ang ganitong departamento, pero ganito pa ang ginawa mo? Umuwi ka at pag-isipan ang mga pagkakamali mo. Bawal kang lumabas sa loob ng kalahating buwan. Kuya, hindi ko po ito kasalanan. Nagkataon lang po ang lahat. Dahil sa pagkakataon mong iyan, halos may mawasak kang pamilya. Magaan pa ang kalahating buwan na iyon. Ate, Tingin ko ay tama ang sinabi ng iyong kuya. Kung hindi dahil kay Sitian na nakatagpo sa atin, ay magiging malaking trahedya ito. Tingin ko, ay hindi sapat ang kalahating buwan. Bakit hindi ka na lang maparusahan na alagaan ang iyong ama ng isang buwan? salamat ate. Chuchu, maraming salamat. Kalanan naman talaga namin ito. Tungkol sa bayad sa ospital, hayaan mong ang grupo ang magbayad nito. Para naman sa kompensasyon, utusan mo si Zicheng na asikasuhin ang aplikasyon. Ipinapangako kong gagawin ko ang misyon. Sa pagkakataong ito, ay naging pabaya ako. Maayos na ang nagawa mo. Sa laki ng grupong ito, hindi mo naman talaga mababantayan ang lahat. Pero bakit tila ba ang bigat pa rin ang nararamdaman mo? Matapos ang operasyon ni Lola, kanina ay, nakita ko si Uncle Shen sa kwarto niya. Gusto ko sana siyang dalawin. Tara, sasamahan kita. Bilisan nyo. Ilabas nyo na ang pasyenteng ito. Bilis, ilabas nyo na ang pasyenteng ito. Dr. Huang, ang pasyenteng ito ay personal na ibinili ni Dean Zhou na dapat ay sa VIP room mamalagi. Masyado nang matanda si Din Zhao. Sa taong ito ay magre-retiro na siya. Si Vice Presidenting Wei, na ngayon ang makapangyarihang tao rito. Ang biyanan ni Vice Presidenting Wei ay nagkasakit at si Genang Wei mismo ang pumili sa VIP room na ito. Bakit hindi pa kayo kumikilos ng mabilis? Dr. Huang, itong pasyenteng ito, kakaka-opera lang niya at hindi pa matatagang lagay niya. Maaari bang maghintay muna ng kaunti? Bakit hindi nyo pa binubuhat palabas? Ang matandang ito, may kukumpara ba siya sa biyanan ni Vice Presidenting Wei? Ngang, Wei, nandito na po pala kayo. Ang kwartong ito, naihanda ko na po para sa inyo. Anong klaseng tao ba ito? Napakabaho niya, bilisan nyo at ilabas nyo na siya. Anong klaseng tao ba ito? Napakabaho, itapon nyo na nga iyan sa labas. Baka po ang pasyente ay nadumihan ang sarili, ililipat ko na po agad siya sa regular na ward para malinisan siya. Ganyan na ang lagay niya? Ano pa bang saysay ng buhay niya? Mabuti pang mawala na siya. Narinig nyo ba? Bilisan nyo at pagsabihan ang pamilya na kunin na siya para hindi na masira ang mood ng nanay ko. Opo. Opo. Maghanap na kayo ng mapaglalagyan at ilayo ang matandang ito sa harap namin. Bilisan nyo at tawagan ang pamilya niya. Nanan.
Anong nangyari? Kanina lang, parang narinig kong tinatawag ako ni Lola. Nasa espesyal na ward si Lola at palaging may nagbabantay sa kanya. Baka namamalikmata ka lang? Dr. Zhou, kanina pa tayo hinihintay para magkasama tayong pumunta doon. Bilisan na natin. Nanay, Tunay nga na magkaiba ang tadhana ng mga tao. Tingnan mo yung matandang babae kanina, nakahiga lang doon at walang nag-aalaga. nanay, biyanan kayo ni Direktor? Po. Kahit anong oras kayo pumunta, ay laging may aasikaso sa inyo. Gang, Wei, ang kwartong ito ay nalinisan ko na po ng maigi para sa inyo. Tingnan niyo po. May kailangan pa po ba kayo? Maasahan ka talaga. Balang araw ay kakausapin ko ang aking Lawei para irekomenda ka. Salamat po ng marami. Walang anuman o siya, sige na. Sino kayo? Nasaan ang orihinal na pasyente sa kwartong ito? Sino naman kayo? Akala niyo ba ay basta-basta na lang? Kayong makakapasok sa ward na ito? Nasaan ang lola ko? Ang tinutukoy mo ba ay ang matandang iyon? Ipinautos ko nang ilabas siya doon. Ano? Ikaw? Pinalayas mo ang tao? Pinaalis mo ang tao? Magpapadala agad ako ng tao para pabalikin si Old Madam. Din Zhao? Bakit po ba kayo nagkakaganyan? May sakit ang nanay ko at kailangan niya ng kwarto. Ang mga taong yon, mas mahalaga ba sila sa nanay ko? Nanay mo? Wala kaming pakialam sa nanay mo. Ikaw, Sino ang nandyan? Silang dalawa, palayasin niyo sila rito. tingnan ko lang kung sinong mga has. Ako ang asawa ni Vice Presidenteng Wei. Ang ospital na ito ay mapupunta na sa amin ni Lao Wei sa lalong madaling panahon. Ngayong araw, subukan niyo lang akong hawakan? Maniniwala ba kayo? Kung palalayasin ko kayo, ngayon din sa ospital na ito. Dinjo, hindi ko alam kung anong kamag-anak mo ang matandang babaeng iyon. Ang hayaan siyang ma-admit at maoperahan ay sobra-sobra ng tulong sa kanya. Huwag niyo nang ubusin ang pasensya niyo sa ganyang tao at kalabanin si Vice Presidenteng Wei. Sinong tao ang tinutukoy niyo? Gnang. Lu, huwag po kayong magalit. Nag-utos na po ako ng tao para pabalikin agad si Old Madam. Din Zhao, gusto mo ba kaming unahan sa kwarto? Tingnan mo muna kung nararapat ka. Tingnan mo muna ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Din Zhao, magre-retiro ka na? Sa hinaharap, ang ospital ng Kangda ay magiging akin. At teritoryo na ng pamilyang Wei. Pinapayuhan kita na mag-ingat ka sa mga kilos mo. Ma, dahil narito si Lao Wei ngayong araw, walang sinuman ang makakaagaw ng kwarto mo sa ospital. Ikaw. Ma, ano kaya kung lumipat na lang tayo ng ibang kwarto? Ano? Karaniwang sipon lang naman iyan. Hindi na kailangang manatili sa kwartong ito. Wei Yichang, anong sinasabi mo? Kahit pa karaniwang sipon lang iyan, dapat pa ring manatili ang mama ko sa magandang kwarto na ito. Vice Presidenteng Wei, ang maling paggamit ng mga gamit ng ospital, sa tingin ko, ay nagpapatunay na hindi ka nararapat na maging Vice Presidente rito. Anong masama sa paggamit ng gamit ng ospital? Sa pamilya naming ito, kaya gagamitin ko ito sa paraang gusto ko. President Lu, pasensya na po talaga. Ang asawa ko, hindi niya po alam ang ginagawa niya. Lilipat na po kami agad. President Lu? President Lu? Tanggalin sa lahat ng tungkulin si Wei Yichang, pakiayos na ito. Opo. Pasensya na po, Lola.
Huli na ako nang dumating. Ayos lang iyon. Ang lola mo ay, maayos na ang pakiramdam ngayon. Huwag ka nang umiyak. Hindi ba't maayos na ang lola mo? Iho, ikaw ba iyan? Iho, ikaw pala yan. Lola po. Lola, kakilala niyo po ba siya? Magsisimula na ang klase ni Nanan. Tungkol naman sa matrikula, kulang pa ito ng konti. Ano na ang gagawin natin? Sino ka ba? Kaklase po ako ni Lin Chu. Noon daw, sabi niya. Ipapahiram niya sa iyo ang pera. Hay nako. Pagkatapos ni Lola, ay kinuha ang pera. Oo pala, Nanan. Tandaan mo, na ibalik ang perang ito sa iyong kaklase. Lola, ang perang ito, baka hindi na kailangang ibalik. Hindi pwede yan. Ang perang ito ay... Dahil kasal na po kami. Kasal na kayo? Lola, huwag po kayong masyadong mabigla. Sige, sige. Ngayon, ay panatag na ang loob ko. Pagkatapos nito, ay sa wakas ay mayroon na mag-aalaga sa aking sinanan. Sige. Tita, magpahinga ka na muna ng mabuti. Ma, ikaw nga ba talaga yan? Nay, kayo nga po ba talaga iyan? Nay, tungkol po sa inyong pangangatawan, maayos na ba ang lahat? Dahil sa inyo, wala kayong pakialam sa akin. Ang apo ko na lang ang nag-aalaga sa akin. Nay, tingnan niyo ang sinasabi niyo. Ako? Nay, sino po ito? Ako ang biyanan ni Chuchu. Biyanan po? Ikaw pala si In-law. Maayos niyo po ang inyong sarili, mukha pa kayong bata. Dahil kayong dalawa kay Chuchu, ay putol na ang relasyon. Huwag na kayong magpanggap na kamag-anak. Nay? Nay, bakit niyo po sinasabi yan? Sa pagitan namin ni Chuchu, ay magkadugo kami. Kahit ano pang mangyari, ay pamilya pa rin kami. Kami, nais naming makipag-ayos kay Chuchu. Oo, tama. Gusto niyo ng ayos? Sige, ibalik niyo ang $1,000,000. Ano nga ba, Chuchu? Nakikita ko na ngayon na hindi mo na kailangan ang $1,000,000 na iyon. At saka, ang $1,000,000 na iyon ay ginamit na ng iyong kapatid. Hindi mo naman talaga iyon kukunin pabalik, di ba? Dahil mas mahalaga sa inyo ang pera, huwag na nating pag-usapan ang damdamin. Lola, halika na, umalis na tayo. Halika na, tara na tayo. Lencho, napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Kami lang ang masasandalan mo. Baka nakakalimutan mong kahit magandang napangasawa mo. Kung sakaling hamakin ka o apihin ka balang araw, kami pa rin naman ang magtatanggol sa iyo. Tama iyon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang apihin ang asawa kong si Chuchu. Si Chuchu sa aming tahanan ay ang pinakamahalagang hiyas ng aming pamilya. Tita, halika na po, alis na tayo. Sige, tayo na. Walang kwentang bata. Wala talagang silbi ang anak na babae. Iba pa rin talaga ang anak na lalaki. Nakakainis talaga. Pama, Anak, bakit kayo nandito? Tamang-tama, wala na akong pera. Bigyan niyo pa ako ng ilang $10,000. ilang 10,000? Ang pamilya natin ngayon, kahit ilang libo ay wala nang mailabas. 10,000 pa kaya? Ikaw talagang bata ka. Nandito pala kayong dalawa. Yung $1,000,000 na binigay ni ate, ubos na ba? May mukha ka pang magtanong. Wala kang preno sa paggastos araw-araw. Malamang ay mauubos iyon. Sinabi mo pa? O sige, ibenta niyo ang bahay.
at ibigay niyo sa akin ang pera. Ibenta ang bahay? Kapag binenta ang bahay, saan naman kaming dalawa titira? Kahit saan niyo gusto. Bakit? Iniisip niyo ba talaga na aalagaan ko kayo? Hoy, ikaw na bata ka, parurusahan kita. Tama na yan, tama na. Tito, sa mga panahon pong ito, kailangan niyo po ng maraming pahinga, alagaan niyo po ang sarili niyo para gumaling agad. Tita, huwag kang mag-alala. Lagi ko po itong gagawin para sa inyo. Maayos na ang katawan ni Tito, bumuti na po siya ng sobra. Kumusta po ang naging tulong ko? Pwede mo na po ba akong payagan ngayon? Ano sa tingin mo ang performance ko? Ngayon papayag ka na ba? Pasensya na. Sabi ko na sa'yo, wala akong hilig sa mga manlolokong lalaki. Aaminin ko na noong una ay medyo naging manloloko ako, pero kaya ko namang magbago. Kung ganoon, magbabago pa ba ang ugali ng isang iyan? Mahirap nang baguhin ang nakasanayan, pero kaya ko. Kung hindi ka naniniwala, mangangako ako sa'yo. Pangako ko, ikaw? Huwag ka nang manggako. Natatakot ako na kapag malapit ka sa akin, pati ako ay tamaan ng kulog. Bakit ka naman tatamaan ng kulog? Hindi ba? Sabihin mo naman sa akin. Lumayo ka sa akin. Ang mansanas na binili mo, pwede bang makahingi ng isa? Manigong bagong taon? Tagay! Narito na ako. Nakabalik na ako.